Oh, Robert, ba't ang aga mo namang umuwi? Nasaan ang tatay mo? Nagpaiwan po sa bukid, Nay. Sabi niya mauna na daw po ako eh. Susunod na lang daw po siya. Ano? Iniwan mo siya doon mag-isa? Ano ka ba naman, bata ka? Alam mo naman delikado ngayon dito sa barangay natin, di ba? Usap-usapan na may mga gumagalang aswang. Nay, hindi naman daw po totoo yun, sabi ni tatay eh. Anong hindi totoo ang sinasabi mo? Hindi ba kayo maniniwala mag-ama sa mga natatagpo ang bangkay dito na wakwak na ang tiyan at wala pang laman loob? Nay, hindi lang naman po aswang ang may kayang gawin yun eh. Sabi nga po ng iba rito, meron daw pong puting van na nangingidap ng mga bata at matatanda tapos kinukuha po yung lamang loob tapos binibenta po sa mga mayayaman. Sa palagay ko sila yun. Nangingidnap sila tapos dito po sa atin tinatapon. Hay nako, kahit na ano pa yan dahilan mo, sana hindi mo pa rin iniwan ang tatay mo doon. Nay, wag po kayo mag-alala. Sabi naman po niya sa akin kanina susunod daw kagad siya. May isa pa kasi siyang tinatapos sa pinitak eh. Uuwi po yun ng ligtas. Si tatay pa ba? Ay, hindi. Bumalik ka doon, Robert. Sunduin mo ang tatay mo. Hindi mo alam kung anong pwede mangyari sa kanya sa daan. Buti sana kung malapit lang ang bukid. Nay naman. Anong nay naman? Eto. Gamitin mo itong flashlight at tandaan mo ha. Wag na wag kang uuwi nang hindi mo kasama ang tatay mo. At kapag nagpilit kang umuwi na mag-isa, nako, malilintikan ka talaga sa akin. Ang bihira naman oh. May exam pa ako sa susunod na araw eh. Ayaw mo sumunod? Ayaw mo sumunod ha? Sige na po, pupunta na. Kinuha ng binata ang flashlight na inaabot sa kanya ng kanyang ina at pagkatapos ay mabilis na siyang lumabas ng bahay para hindi na marinig ang sermon nito. Siya si Robert, 19 na taong gulang at nag-iisang anak lang ni Aling Nina at ng kanyang asawa. Ang binata ay laging katuwang ng kanyang ama sa mga gawain sa bukid. Tinutulungan niya ito sa pagtatanim o sa pag-aani ng kanilang mga gulay na pananim. Pagsasaka ang pinagkukunan nila ng kanilang kabuhayan. Samantala, nang makalayo na si Robert, hindi naman talaga siya bumalik sa bukid. Bagkus ay tumambay lang ito at nagpalipas ng oras. Nakita siya ng kaibigan niyang si Natoy. Hoy pare! Ano ginagawa mo dyan sa ilalim ng puno? Pabira ka! Di ba dapat nasa bukid ka tumutulong sa tatay mo sa pag-aararo? Abay, malapit na ang taniman ng maisa. Ano ba? Ba't ka ba nanggugulat? Pambira naman talagang buhay to oh. Aatakihin ako sa puso sa'yo eh. Ito naman parang di sanay sa akin eh. Ano nga ginagawa mo dito? Umiiwas lang ako sa sermon ni Ermat ko. Kaya nandito ako. Galing ako sa bukid, tinulungan ko si tatay sa pag-aararo kaso pinauwi niya kagad ako eh. Eto namang si nanay, gusto pa akong bumalik dun. Gagawin ko dun. Dapat sinunod mo na lang ang nanay mo, tol. Masama yung sumusuway sa magulang. Talaga lang ha? Seryoso ka? Ikaw pa talaga magsasabi sa akin yan? Ikaw, kailan ka pa sumunod sa mga magulang mo, Aber? Kala mo kung sino to, masahol ka pa sa akin, no? Saka teka nga, ano bang ginagawa mo dito? Paggabi na. Ba't ka pa gumagala? Umuwi ka na. At huwag ka nang mangialam ng buhay ng may buhay. Ayoko pang umuwi, no? Saka ano naman kung maggagabi na? Hindi mo pa ba alam na ako ang siga dito sa baryo natin, no? Yabang nito. Anong yabang? Totoo yun, tol. Ang totoo nga niyan eh. Pauwi na talaga ako. Natanaw lang kita kaya naisip kong pagtripan ka muna. Sige, mauna na ako Kung ako sa'yo, umuwi ka na rin. Bahala ka, baka mamaya habulin ka ng aswang. Bugok, aswang. Walang aswang, no? Habang papalayo si Natoy, naiwan si Robert at muling sumandal sa puno. Doon niya talaga balak na hintahin ang kanyang ama. Hindi siya natinag sa biro ng kaibigan tungkol sa aswang. Para sa kanya, likhang isip lang ang mga yun. Nakalubog na ang araw. Paunti-unti nang dumidilim ang paligid, pero wala pa rin ang kanyang ama. Tumahimik na rin ang kapaligiran, kaya bawat kaluskos
at mumunting ingay ay naririnig na ng binata. Bigla siyang natigilan. May narinig siyang kaluskos mula sa kakahuyan sa kanyang likuran. Sa una, inisip lang niyang hangin o kaya hayop na gumagala lamang sa gabi ang kanyang naririnig. Pero nang muli niyang marinig ang tunog, mas malapit, mas mabigat, napalunok siya. Dahan-dahan siyang lumingon pero wala naman siyang nakita. Maya-maya pa ay bigla siyang napabahing nang may maamoy na kakaiba sa hangin. Amoy putik yun, hindi nalalayo sa amoy ng kalabaw nila sa bukid. Naisip niyang marahil ay pauwi na ang kanyang ama ng mga oras na yon dahil palagi nitong sinasakyan ang kalabaw pauwi. Pero nang bumalik siya sa dating pwesto, muntik na siyang matumba sa pagkagulat. Isang malaking kalabaw ang nakatayo sa harapan niya. Tahimik lang itong nakatingin sa kanya. Ang mga mata nito ay madilim at tila hindi kumikislap. Napalunok si Robert. Pinagmasdan itong mabuti. Anak ng... Kung hindi nga naman tao ang manggugulat sa akin, hayop naman. Ano bang ginagawa ng kalabaw na to dito? Wala bang may-ari sa'yo, ha, kalabaw? Lumapit siya ng bagya. Pilit na inaalala kung sino ang may-ari ng kalabaw na yon. Medyo kahawig ito ng kalabaw nila, pero may kung anong kakaiba dito. Parang mas malaki ito kesa sa normal na kalabaw. Ang mga mata nito ay hindi gaya ng karaniwang hayop. May kakaibang lalim at tila may kung anong iniisip. Kamukha mo ang kalabaw namin, ha? Pero kakaiba ka. Teka, huwag mong sabihing aswang ka, ha? At nagkukunwari ka lang na hayop. Hindi gumalaw ang hayop. Hindi man lang nito kinurap ang mga mata. Naglakad pa atras si Robert. Pilit na nagbibiro para mapawi ang kaba. Aba, teka. Kung balak mo akong kainin, huwag mo nang ituloy. Hindi sariwan laman loob ko, no? Mukhang bulok na nga to eh. Kasi ang baho na ng utot ko eh. Tumawa siya ng pilit, pero ang kalabaw ay nanatili lang sa kinatatayuan nito. Hindi pa rin kumikilos. Sa loob-loob niya, gusto niyang magpakatatag, pero hindi niya mapigilan ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. May kakaiba talaga sa kalabaw na nasa kanyang harapan. Teka, bakit ko nga pala kinakausap ang isang hayop na hindi naman nakakaintindi? Ang bihira ka naman, Robert, oo. Pero seryoso, bakit parang kakaibang kalabaw ka talaga? Pinagmasdan niyang mabuti ang hayop na nananatili pa rin hindi kumikilos. Masyado itong malinis, walang bakas ng putik o kahit na anong senyales na ginagamit ito sa bukid. Kung naniniwala lang ako sa mga elemento, baka isipin kong alaga ka nila eh. Para kasing hindi ka man lang pinagtatrabaho. Pero kalabaw ka pa rin naman kung tignan. Ewan. Napakamot siya ng ulo. Saka nagbuntong hininga. Sige na, kalabaw. Aalis na ako. Baka hinahanap na ako ni nanay eh. Pagkatapos niyang sabihin yon, bigla na lang siyang tumalikod at naglakad na palayo. Hindi niya napansin ang matalim na tingin ng kalabaw na tila ba sinusundan ang bawat kilos niya. Nang tuluyan nang mawala si Robert sa paningin nito, dahan-dahang naglakad ang kalabaw at naglaho sa likod ng matataas na damo. Samantala, pagdating naman ni Robert sa kanilang bahay, ay hindi niya naabutan doon ang kanyang nanay. Agad siyang nagpalinga-linga, pero wala din doon ang kanyang ama at ang kalabaw nito. Wala nang tao sa bahay nila. Wala siyang nagawa kundi pagmasdan ang paligid ng bahay nila. Nakita niya ang iba't ibang uri ng mga gamit sa pagtatanim, mga asarol, pala at kalaykay na nakasandal sa pader. Sa gilid naman ay makikita ang nakalinyang paso na may mga punla. Maingat itong inaalagaan ng kanyang ina. Nabaling din ang tingin niya sa may tabi ng pinto nila. Nakasabit doon sa dingding ang isang sungay ng kanilang namatay na kalabaw. Napangiti siya ng bahagya habang inaalala ang hayop na yon.
Isa itong malaking kalabaw, matikas at makisig, na tumulong sa kanyang ama sa loob ng maraming taon. Saksi ang hayop na ito sa hirap at ginhawa ng kanyang lolo at ama. Naabutan pa niya ito saglit hanggang sa di na makatayo sa katandaan. Napabuntong hininga si Robert habang iniikot ang tingin. Ay nako, nasa na kaya sila? Si tatay kaya, nasa na? Karaniwan sa mga ganong oras ay dapat naririnig na niya ang tunog ng yapak ng kalabaw o ng kanyang ama. Pumasok siya sa loob ng bahay at nagulat siya nang makitang walang nakahandang pagkain. Napakamot siya sa kanyang ulo. Ay nako, si nanay naman oh. Hindi man lang nag-iwan ng pagkain. Gutom na ako eh. Naupo siya sa upuang kawayan at inilapag ang kanyang bag habang hinihintay ang kanyang ina o ama na dumating. Bigla niyang naalala ang kalabaw na nakita niya kanina. May kung anong kilabot ang dumaan sa kanyang isip. Hindi. Hindi yun aswang. Karaniwang kalabaw lang yun na nakawala. Dahil kung aswang yun, edi sana kinain na ako nun kanina. Sinubukan niyang tumawa ng bagya upang maibsan ang nararamdaman niyang kaba. Oh, nandito ka na pala. Asan ang tatay mo? Naku naman inay, bakit po ba kayo nanggugulat? Anong nanggugulat ba at sinasabi mo? Pumasok na si Aling Nina, may hawak na biniling sardinas at gulay. Hindi ba sinundo ang tatay mo? Nako, sinabi ko na nga ba eh. Ba't ba ang tigas-tigas ng ulo mo? Di ba sabi ko sa'yo, puntahan mo ang tatay mo para sabay na kayong umuwi? Eh pinuntahan ko naman po kaso pinauwi nga po ako ulit eh. Sino po ba susundin ko sa inyong dalawa? Ang hirap naman po ng pabalik-balik ako dun, no? Hindi naman po malapit yung bukid sa atin eh. Eh bakit kasi ayaw pang umuwi ng tatay mo? Ano ba kasi ginagawa sa bukid? Tinatapos pa nga po yung para sa pagtatanim ng mais. O sige, diyan ka na nga muna. Abangan mo ang tatay mo ha. Magluluto muna ako ng mauulam natin. Habang abala si Aling Nina sa pagluluto, nagbantay naman siya sa pinto. Maski siya ay kinakabahan na rin. Madilim na ang paligid at wala pa rin ang kanyang ama. Nang makaluto na ang kanyang ina, tinawag na siya nito na maghapunan. Pambihira naman, anong oras na? Nasaan na kaya ang tatay mo? Nay, nag-aalala na naman ba kayo? O baka naman namimiss nyo lang si tatay? Ang mabuti pa ay maupo na lang muna kayo, Nay. Kanina pa po kayo palakad-lakad dyan eh. Nakakahilo na po kayo eh. Halina mo kayo, kain na muna tayo. Bakit kasi di pa umuwi eh? Napansin ni Robert ang pag-aalala sa mukha ng kanyang ina, kaya't agad siyang lumapit at hinawakan ito sa balikat. Nay, baka naman may ginawa pa si tatay. Alam mo naman yun eh, kapag nagkayayaan ng kwentuhan sa bukid, hindi na mamalaya ng oras. Pero gabi na kasi anak, baka naman na paano na yun. Mabuti pa ipuntahan mo na nga at siguraduhin mo kung ayos pa siya. Tapos sayain mo nang umuwi ha, kaya tapos o hindi yung inaararo niya. May bukas pa naman eh. Masyado nag-aapura, wala na bang boss? Eh ganun naman talaga siya na eh. Ayaw niya na nadedelay yung mga gawain niya sa bukid. Hayaan niyo na. Kumain na kayo tapos magpahinga. Ako na maghihintay sa kanya mamaya. Matapos nilang kumain, nagligpit na si Aling Nina ng pinagkainan habang si Robert naman ay bumalik sa may pintuan. Lumipas ang isang oras. Wala pa rin ang kanyang ama. Pilit niyang pinalalakas ang loob pero hindi niya mapigilan ang kumakabog sa dibdib. Nang pumasok na sa kwarto ang kanyang ina upang magpahinga, napansin niyang may naririnig siyang tunog. Isang hingal, parang isang hayop na humahangos. Napakunot ang noo niya. Agad siyang luminga-linga. Hinahanap kung saan nagmumula ang tunog na yon. Nang makita niya ito, ay dali-dali siyang tumakbo sa kwarto ng kanyang magulang. Nay! Nay! Nandiyan na po si tatay! Aba, mabuti naman kung ganon. Pero paano mo naman nasabi na nandito na ang tatay mo?
May nakita po akong kalabaw dun po sa labas ng bahay. Tingnan niyo po. Napakunot ang ginang sa sinabi ng kanyang anak. Agad silang lumabas ng silid para tignan kung talagang dumating na nga ang kanyang asawa. Pero laking pagkadismaya niya nang wala namang makitang kahit na ano sa labas ng bahay. Nasaan ang kalabaw na sinasabi mo, anak? Asan ang tatay mo? Wala naman ah. Ayan o, hindi niyo po ba nakikita yung kalabaw natin? Nakatingin pa nga po dito eh. Robert, walang kalabaw. Anong pinagsasasabi mo? Nay, ayun oo. Pambira, kalaki-laking kalabaw di niyo nakikita? Anong trip mo ba, Robert, ha? Matanda ka na, di ba? Pero nagagawa mo pa rin magsinungaling. Pihira na ito. Mabuti pa matulog ka na lang. Ako na lang ang maghihintay sa tatay mo. Bago umalis sa sala si Robert, muli pa niyang nilingon ang kalabaw na nasa labas. Naroroon pa rin ito, nakatayo sa parehong pwesto, nakatitig sa kanila. Napakamot na lang siya ng ulo habang papasok sa kanyang silid. Sa labas naman, nanatiling tahimik lamang si Aling Nina. Muling sumilip sa labas ng bintana, ngunit wala talaga siyang makita. Napapailing siya at mas lalong nainis sa asal ng anak. Minabuti na lang niyang isara ang bintana at mga pinto. Nang makaramdam ng antok, ay pumasok na rin siya sa kanyang silid at doon na lamang hinintay ang kanyang asawa. Kinabukasan, biglang nagising si Robert nang marinig niyang may nagkakagulo sa labas ng kanilang bahay. Dinig na dinig niya ang ingay ng mga tao. Parang may nangyayaring hindi maganda. Nang sumilip siya sa bintana, nakita niyang may mga kabarangay na papalapit sa bahay nila. May buhat-buhat na kung ano sa isang banig. Mabilis siyang tumayo at lumabas. Kinabahan siya nang makita ang muka ng mga tao. Seryoso, parang may mabigat na dalang balita. Agad na siyang lumabas. Nakita niya ang kanyang ina na nakaabang na rin sa may pinto. Bakas sa mukha niya ang labis na takot at pag-aalala. Teka, ano nangyayari? Bakit kayo may dalang banig? Ano yan? Sino yan? Walang sumagot kagad. May isang lalaki ang napatingin kay Robert, saka bumuntong hininga, bago marahang binaba ang dala nilang banig sa harap ng bahay. Agad nitong sinabi na natagpuan ang katawan ng kanyang ama sa bukid. Napaatras si Aling Nina. Ramdam ang panlalamig ng katawan. Si Robert naman, kahit kinakabahan, dahan-dahang lumapit. Hindi makapaniwala ang binata sa kanyang narinig. Tinanggal niya ang takip na banig. Ang katawan ng tatay niya ay wasak, parang nilapa ng kung anong hayop. Wala na halos lamang loob at ang itsura ay halos hindi na makilala. Biglang nanghina si Aling Nina at nahimatay nang makita ang kalunos-lunos na sinapit ng kanyang asawa. Si Robert naman, sa labis na gulat ay walang nasabi. Nakatitig lang siya sa bangkay ng kanyang ama. Parang bumagal ang oras sa paligid niya. Hindi niya alam kung panaginip lang ba o totoo ang nakikita niya. Para siyang nawala sa sarili, hindi nakagalaw at hindi makapagsalita. Ang mga tao sa paligid nila nag-uusap-usap na baka aswang ang umatake sa tatay niya, pero may ilan na baka ligaw na hayop daw ang may gawa nun sa kanyang ama. Robert! Robert! Napapitlag siya nang marinig ang tinig ni Natoy. Nang lingunin niya, nakita niyang ginigising ng ilan ang kanyang ina na hinimatay kanina. Mabilis siyang lumapit doon at inalalayan ang kanyang ina. Nay! Nay, gising! Nay! Marahan niyang niyugyug ito. Maya-maya pa ay dumilat na ang mga mata ng ginang. Pagkakita muli sa bangkay ng kanyang asawa, agad siyang napahagulgol. Bakit? Bakit nangyari sa ito, Elias? Bakit nangyari sa iyo ito? Ramdam na ramdam ni Robert ang bigat ng sitwasyon, pero pilit niyang pinalalakas ang loob niya. Napatingin siya sa malayo
sa direksyon ng bukid kung saan natagpuan ang bangkay ng kanyang ama. Doon niya naisip ang isang bagay, ang kalabaw. Napalunok siya ng laway. Bigla siyang nakaramdam ng matinding kaba. Agad namang nagtulong-tulong ang mga kabarangay para maihanda na ang burol ni Mang Elias. May ilan na kumuha ng tolda at mga upuan, habang ang iba naman ay nagdala ng kandila at bulaklak. Ang ilan sa mga matatanda sa baryo ay nag-umpisang magdasal, hiling na matahimik ang kaluluwa ng yumao. Samantala, si Aling Nina ay tahimik na nakaupo sa tabi ng asawa matapos na maihatid ito ng puninarya sa bahay nila. Nagpapahid ito ng luha. Hindi niya na kayang tiisin ang bigat ng sitwasyon. Ayaw niya nang ipagtagal pa ang burol. Wala nang nagawa ang binata, kundi ang sumang-ayon. Wala rin siyang lakas ng loob na kumontra. Lalo pat kita niya ang pagod at lungkot sa mukha ng ina. Nasa labas lang siya ng bahay nila. Tulala. Ayos ka lang ba, tol? Magpahinga ka na kaya muna. Di ako ayos, Natoy. Patay na ang tatay ko eh. At kasalanan ko to. Sana kasi sinundo ko na lang siya kahapon, total. Yun naman ang sabi ni nanay eh. Sana hindi talaga ako tumambay. Baka buhay pa ang tatay ko ngayon kung sinunod ko lang ang nanay ko. Pambihira ka naman, oh. Huwag mo na sisihin ang sarili mo. Hindi mo naman ginusto nangyaring to, di ba? Di ba, tol? Teka, bakit umiiyak ka rin? Nakakaiyak ka naman kasi. Kahapon lang, nakita ko kayo nung umaga na nagpunta dun sa bukid. Parang kailan lang, nung nakausap ko siya tapos eto na. Andyan na siya sa loob ng kabaong. Hindi ako makapaniwala. Hindi ko maisip. Ano kayang pakiramdam na nandun sa loob ng kabaong? Bakit di mo subukan mamatay tapos i-update mo kung anong pakiramdam? Ito naman talaga ang lakas ng tama, oh. Nagtatanong lang naman ako eh. Pero Natoy, nagigilty talaga ako. Kung bakit pa naman kasi tigas-tigas ng ulo ko eh. Sana hindi nagkaganyan ng tatay ko. Nag-aalala ako. Baka galit sa akin si nanay. Huwag mo na munang isipin yan, tol. Hindi naman natin alam na ganito ang mangyayari. Saka, wala kang kasalanan, ano ka ba? Hindi, Natoy. Mali talaga ako, mali ako dun. Kasalanan ko talaga to. Hindi mo nga kasalanan, ang kulit mo naman eh. Dahil kung nandun ka rin sa bukid kasama ang tatay mo, baka kasama ka rin niyang pinaglalamayan ngayon. Napatingin si Robert kay Natoy. Hindi siya nakapagsalita. Napakuyom na lang siya ng kamao. Alam niyang may punto ang kaibigan niya, pero ang bigat pa rin sa loob niya. Pre, uulitin ko. Hindi natin alam na mangyayari to. Pero isa lang ang sigurado. Walang may gusto. Kaya wag mong buhatin mag-isa yung bigat niyan. Nandito pa naman ang nanay mo eh. Nandito pa kami. Tahimik lang si Robert. Ramdam niya ang sakit, pero kahit paano ay gumaan na ang loob niya sa sinabi sa kanya ng kanyang kaibigan. Napatingin siya sa kabaong ng kanyang ama. Alam mo pre, para mawala kahit konti ang lungkot mo, mabuti pa sumama ka sa amin. Doon magbingo muna tayo. Ayoko, kayo na lang. Hindi ko kaya magsaya eh. O sige, ikaw ang bahala. Pero seryosong usapan, tol. Paano ng pag-aaral mo niyan? Malapit ka ng graduate, di ba? Di ko pa alam sa ngayon. Wala namang mag-aasikaso sa bukid namin eh. Ayoko naman pabayaan yun. Doon lang kami kumukuha ng kabuhayan eh. Kung ganun, titigil ka na ba? Sayang naman. Hindi ako titigil. Pangarap ni tatay na makapagtapos ako ng pag-aaral eh. Kaya sisikapin ko talaga na makatapos kahit mahirap, kahit nakakapagod. Hindi ko susuko to. Kakayanin mo ba naman yun? Kakayanin. Pero kung hindi, di bahala na. Basta sigurado, magtatapos ako.
Yun ang pangako ko sa kanya. Alam mo, Tol, kahit hindi ko madalas sinasabi, hanga rin ako sa'yo eh. Iba rin ang tibay ng loob mo. Eh wala naman akong choice, di ba? Meron. Pwede ka naman sumuko. Pero pinipili mo lumaban. Napayuko si Robert. Alam niyang hindi magiging madali ang lahat. Pero alam niyang hindi siya nag-iisa. Tumingala siya sa langit. Parang hinahanap ang presensya ng ama. Sa isip, nangako siyang tutuparin niya ang pangarap nilang mag-ama. Mabilis na lumipas ang mga oras. Nang bandang 10:00 na ng gabi, wala nang natirang tao, maliban sa kanila ng nanay niya na nagbabantay sa harap ng kabaong. Robert, mabuti pa isarado mo na muna yung mga pinto at bintana. Po? Hindi po ba bawal po yun? Anong gusto mo? Lapain din tayo ng aswang na may gawa nito sa tatay mo? Sige po, sasarado ko na. Tumayo si Robert at tinungo ang bintana. Pero bago pa niya maisara yon, may napansin siyang gumagalaw sa hindi kalayuan. Nang tignan niya yung mabuti, napansin niya ang kalabaw na kamukhang kamukha ng kalabaw ng kanyang itay. Ang kalabaw na halos maghapong hinahanap ng mga taga-baryo pero hindi nila nakita. Lumabas siya para tignan kung ito nga ang kalabaw na hinahanap nila. Pero bigla na lang may humawak sa balikat niya. Agad siyang napasigaw sa gulat. Hoy, ano ba? Grabe ka naman makareact. Ako lang to, si Natoy. Ang bihira, ano ka ba naman, Natoy? Ba't ba ang hilig-hilig mo manggulat? Papatayin mo ba ako sa nerbiyos? Eto naman, ang init naman ng ulo. Ano bang ginagawa mo dito? Gabing-gabi na, bumalik ka pa. Alam ko kasi na kailang ng nanay mo natira dito eh. Alam mo na, takot ang mga tao sa aswang, di ba? Kaya sasamahan ko kayo sa pagbabantay. Biglang umihip ang malamig na hangin. Humaluskos ang mga dahon sa paligid. Dahilan para mapatingin ang dalawa sa madilim na bahagi ng bakuran. Napatayo si Robert. Agad na sinuri ang paligid. Narinig mo ba yon? Oo. Hala, Tol! Baka... Sa isang iglap, isang malakas na tunog ng sanga ang nabali sa hindi kalayuan. Parehong napatigil sina Robert at Natoy. Pareho nilang naramdaman ang kilabot na gumapang sa kanilang katawan. May tao ba dyan? Tahimik. Walang sumagot. Pero ramdam nilang hindi sila nag-iisa. Tol, masama ang kutob ko. Tara na sa loob. Hinila siya ni Natoy sa braso. Pareho silang nagmamadaling pumasok sa loob ng bahay. At pagkatapos ay isinarado na nila ang mga pinto at bintana. Habang nakasandal sa pinto, habol ang hininga. Napatingin si Robert kay Natoy. Pareho silang hindi makapagsalita. Natoy? Tita, ano po kasi, sasamahan ko po sana kayo na magbantay po ngayon. Nako, salamat anak ha. Mabuti ka pa. Kahit papano ay may malasakit sa amin. Kaysa sa mga kamag-anak ng asawa ko. Parang mga walang pakialam. Hayaan niyo na po sila, tita. Baka natatakot din po sila eh. Tulad ng ibang tao sa baryo. Sa bagay, siguro nga. Pero ang sakit lang isipin na sa ganitong sitwasyon, hindi man lang sila nagparamdam. Nay, mabuti pa po ay magpahinga na po muna kayo. Kami na lang po ni Natoy ang magbabantay kay Itay. Ayos lang ako anak. Kaya ko pa naman. Hindi po, Nay. Kailangan nyo rin po magpahinga. Tama po si Robert, tita. Ako na po ang kasama niya magbantay gayon. Mas mabuti pong makapagpahinga na muna kayo para may lakas po kayo bukas. Hay nako, sige na nga. Pero gisingin niyo ako kung may marinig kayong kahit na ano ha. Opo, Nay. Huwag po kayo mag-alala. Dahan-dahang tumayo si Aling Nina at tinungo ang kanyang kwarto. Halata ang pagod sa kanyang kilos, ngunit pilit niyang nilalabanan ang lungkot. Nang mawala siya sa paningin nila, napatingin si Robert kay Natoy. Pare, salamat talaga ha. Wala yun. Ano pa't naging tropa tayo? Hindi kita iiwan. Lalong-lalo na ngayon.
Napabuntong hininga si Robert. Kahit papano, gumaan ang pakiramdam niya sa presensya ng kanyang kaibigan. Muli niyang nilingon ang kabaong ng kanyang ama. Kinabukasan, maraming tao ang nagpunta sa lamay. May mga nagtotong eats, bingo at iba pang sugal bilang libangan sa burol. Naging abala ang araw na yon para kay Robert. Siya ang personal na nag-aasikaso sa pagkuha ng mga abuloy, sa pagbibigay ng mga merienda at iba pa. Sa gabi lang naman sila nagkakaroon ng problema tulad ng nakaraang gabi. Maski last night na, walang nagpuntang tao, maliban na lamang kay Natoy. Sa araw ng libing, maraming tao ang nakiramay. Marami ang sumama para saksiyan ang paglilibing sa kanilang kababaryo na naging biktima ng aswang. Ilang mga kamag-anak na rin ni Elias ang nagpakita ng simpatya sa pamilyang naiwan. Habang dinadala nila ang kabaong sa sementeryo, panay ang iyak ni Aling Nina. Si Robert ay tahimik lang, mahigpit na hawak ang rosaryo. Sa huling sandali, bago ibaba ang kabaong sa hukay, yumuko si Robert at bumulong. Pangako po, Itay. Hindi ko po pababayaan si Nanay. At magtatapos po ako ng pag-aaral. Tulad po ng gusto nyo. Habang unti-unting natatabunan ng lupa ang kabaong, naramdaman ni Robert ang bigat ng responsibilidad na iniwan sa kanya. Hindi na lang siya anak ngayon, siya na rin ang magiging haligi ng kanilang pamilya. Pagkatapos ng libing, tahimik ang lahat. Ang mga tao ay nagsiuwian na. Ngunit nanatili sina Robert at Aling Nina saglit sa harap ng puntod ni Elias. Ngunit tahimik lang si Aling Nina. Halos hindi niya matignan sa mata ang kanyang anak. Ilang araw na simula nung nailibing ang ama ni Robert. Masyadong tahimik sa bahay nila, yung tipong napakakalmado pero napakalungkot ng bahay. Tanaw ng binata ang kanyang ina na nakadungaw lamang sa bintana na parabang ang layo-layo ng tingin nito. Kaya naman, unti-unting naglakad ang binata patungo sa gawi ng kanyang nanay. Nay, kumain na po kayo. Simula po nung nawala po si tatay hindi na po kayo kumakain ng maayos Baka naman po magkasakit na po kayo niyan sa ginagawa nyo. Sige na anak, wala akong gana. Kumain ka na lang dyan kung gusto mo. Pero Nay, pumapayat na po kayo Sige na Nay, kumain ka na. Baka mamaya sumunod ka niyan kay tatay, paano na lang po ako? Biglang tumingin si Aling Nina kay Robert. At sa unang pagkakataon, doon lang ito naglabas ng sama ng loob sa kanyang anak. Galit na galit ang mga mata nito, punong-puno ng pagnumbat. Sinabi ko nang ayoko, hindi ba? Bakit ba ang kulit-kulit mo? Matanda ka na, Robert. Matanda ka na, di ba? Naiintindihan mo na dapat yon. Inay, ba't naman po kayo nagagalit? Tinatanong mo pa? Ano ka, manhead? O sadyang nagtatanga-tangahan ka lamang? Ano? Hindi ka ba nakokonsensya sa nangyari sa iyong itay? Kung hindi dahil sa katigasan ng ulo mo, kung sinamahan mo sana siya sa bukid, kung sinunod mo lamang ang iluutos ko sa iyo na sunduin mo siya, sana'y buhay pa ang asawa ko ngayon. Pero Nay, hindi ko naman po ginusto nangyari. Kasalanan mo kung bakit namatay ang itay mo. Masyado kang matigas. Masyado kang pasaway. Sinabi ko na sa'yo na bantayan mo siya, pero ano? Iniwanan mo siya. Hindi nakapagsalita si Robert. Tahimik lang siyang nakatingin sa kanyang ina habang kitang-kita niya ang sakit at bigat ng damdamin habang umiiyak ito. Ngayon ano na? Paano na tayo, Robert? Paano na ako? Huminga ng malalim si Robert. Pilit na nilalabanan ang namumuong luha
sa kanyang mga mata. Hindi niya alam kung paano sasagutin ang kanyang ina. Nay, pasensya na po kayo. Pasensya na po, hindi ko po sinasadya, hindi ko po gusto ang mga nangyari. Umiling si Aling Nina at muling ibinaling ang tingin sa binata. Tumulo ang luha nito, ngunit wala na itong sinabi. Sige na, Nay. Aalis na lang po muna ako. Doon na lang po muna ako sa taniman. Nakapagluto naman na po ako eh. Kumain ka na lang po kapag nagutom ka, ha? Alis na lang po ako. Walang sagot si Aling Nina, kaya't dahan-dahang lumakad si Robert papalayo hanggang sa makarating siya sa pintuan. Hindi niya narinig ang boses ng kanyang ina. Habang nasa taniman, hindi naman mapakali si Robert. Paulit-ulit niyang naririnig ang sinabi ng kanyang ina. Alam niyang nasabi lang yon ni Aling Nina dahil sa matinding lungkot sa pagkawala ng asawa, pero hindi pa rin maiwasang masaktan si Robert. Nasaktan siya sa mga pahayag ng kanyang ina. Pakiramdam niya ay masama ang loob nito sa kanya at siya ang sinisisi sa pagkamatay ni Mang Elias. Kasalanan ko ba talaga? Kinuha niya ang asarol at nagsimulang gawing abala ang sarili. Ngunit kahit gaano pa siya kaabala sa mga gawain sa bukid, hindi pa rin niya maiwasan ang malungkot. Bumabalik pa rin sa isip niya ang masasakit na salita ng kanyang ina. Itay, patawarin niyo po ako, ha? Kung di ko po sana kayo iniwan nung araw na yon, kung nakinig lang po sana ako, hindi po mangyayari sa inyo yun, Tay. Hindi na napigilan pa ni Robert ang kanyang luha. Tiningala niya ang langit, umaasang maririnig siya ng kanyang ama. Pangako, Tay, babawi po ako. Kahit gaano po kahirap, babantayan ko po si Nanay. Hindi ko po siya pababayaan. Huminga siya ng malalim at ipinagpatuloy ang kanyang trabaho. Sa kabila ng sakit at bigat sa puso ni Robert, isang bagay lang ang sigurado siya. Kailangan niyang magpatuloy, hindi para sa sarili niya, kundi para sa kanyang ina at sa pangako niya sa kanyang ama. Papalubog na ang araw nang magdesisyon ang binata na umuwi na. Ngunit habang inaayos niya ang mga gamit, muli niyang nakita ang kalabaw na palaging nagpapakita sa kanya. Nakatingin ito sa hindi kalayuan, parang nag-aanyayang lapitan siya. Nagdadalawang isip ang binata, pero sa huli, nagpasya siyang lumapit. Ikaw na naman, Kalabaw. Bakit ba palagi ka na lamang nandito? Kanino ka ba talaga, ha? Pero habang naglalakad siya palapit sa hayop, biglang may tumawag sa kanya. Isang matandang lalaki na parang hingal na hingal. Tatang, sino po kayo? May humahabol po ba sa inyo? Sandali lang, iyo. Pwede bang makahingi muna ng maiinom? Napagod kasi ako sa pagsunod dyan sa alaga kong kalabaw. Abay, pasensya na. Opo. Meron po akong baon na tubig. Heto po. Salamat, iyo. Tatang, tagasan po ba kayo? Hindi po kayo taga rito, ha? Saan po ba kayo nanggaling? At totoo niyan, galing pa ako sa kabilang barangay. Ilang araw ko nang hinahanap ang kalabaw ko na yan. Mabuti na lamang at dito ko siya nakita. Kung ganun sa inyo po pala ang kalabaw na ito. Alam nyo, pati nga po yung kalabaw ng tatay ko nawawala din po eh. Di din po namin mahanap. Mabuti pa nga po kayo, nahanap nyo na po yung kalabaw nyo. Sana kami rin. Oo nga eh. Kaso nakakapagod din. Ewan ko ba sa kalabaw na yan? Hindi mapakali. Palagi na lamang gumagala. Laging bumabalik-balik dito. Sabi niya kasi, may nakita na daw siyang papalit sa akin na magiging tagapangalaga niya. Po?
Ano pong ibig niyong sabihin? Iho, naniniwala ka ba sa mutya? Mutya? Ano po yun? Nako, mukhang wala kang alam sa mga mutya. Ganito, iho. Pag sinabing mutya, ito'y isang maliit na bato na may nakatagong lakas at kapangyarihan. Hindi ito basta-basta. Kaya nitong talunin ang masasamang nilalang, kahit ang mga aswang pa. Alam mo ba, meron ako noon. Pero dahil matanda na ako, kailangan ko na maghanap ng papalit sa akin na magmamana ng mutya. Kung ganun po, ano naman pong klaseng mutya ang meron po kayo, Tatang? At saka, pasensya na po kayo ha. Wala po talaga akong alam sa mga ganyan-ganyan eh. Sa totoo lang po, hindi rin po ako naniniwala dyan. Para po kasi sa akin, masyado lang naniniwala ang mga tao sa mga kwentong bayan. Kaya halos lahat natatakot po sa mga aswang at kung ano-ano pa. Siguro po, kwento lang po ang mga yon para takutin po ang mga bata eh. Nagkakamali ka, iyo. Totoo ang mga aswang. Hindi sila kwento lang. Naranasan ko na ito. At ang mutya ang naging sandata ko laban sa kanila. Totoo po, Tatang? Paano naman po kayo nakasiguro na aswang nga po yun? Aswang talaga ang mga yon. Nakita ko mismo ang tunay na mga anyo nila. Sa gabi, nagiging hayop sila. Malaki, mabangis, at walang awa. Noon naranasan ko ang bangis nila, pero hindi nila kayang daigin ang tangan kong mutya. Ayos po ah. Kung ganun po, ano naman pong kinalaman ng mutya sa kalabaw nyo? Ang mutya na hawak ko ay hindi basta-basta napupunta kahit kanino. Ang kalabaw na ito ang tagapaghatid ng mutya sa taong nararapat. At sa tingin ko, ikaw ang napili niya, iyo. Ano? Ako po? Abay, Tatang, hindi po maaari. Bakit naman po ako? Wala po akong alam sa mga bagay na yan eh. Wala rin po akong karanasan sa mga aswang o kung ano pa mang mga sinasabi nyo. Hindi ka kailangan maging eksperto. Ang mahalaga ay may mabuti kang puso at handa kang mag-alaga hindi lamang sa sarili mo, kundi pati na rin sa mga tao na nasa paligid mo. Alam mo, iho, ang mutya ay hindi lang para sa pakikipaglaban sa mga masasama. Isa rin itong simbolo ng proteksyon at responsibilidad. Pero Tatang, parang ang bigat-bigat naman po ng sinasabi nyo. Hindi ko po alam kung kaya ko eh. Totoo nga po niyan, ang dami ko na pong problema sa pamilya namin eh. Ang nanay ko po, kailangan ko po siyang alagaan. Paano ko pa po magagawa ang mga yan? Alam ko, mahirap. Pero ang mutya ay para sa mga taong kayang tumanggap ng hamon kahit mahirap. Alam mo, iyo, minsan ang mga bagay na akala mo'y hindi mo kaya ay ang magdadala pala sa'yo ng lakas. Isipin mo na lang na hindi ka nag-iisa. Palaging may gabay ang mutya. Tsaka isa pa, Tatang, bakit naman ako po ang napili? Hindi nga po ako naniniwala sa mga ganyan eh. Saka ano naman po ang kaya kong gawin? Makikita mo, iyo, ang mutya. Kailangan mo ang mutya sa mga susunod na araw. Ano pong ibig niyo sabihin? Ang aswang na may gawa ng pagpatay sa tatay mo, muling lilitaw at mambibiktima. Kailangan may gawin ka. Sandali, paano niyo po nalaman na nangyari sa tatay ko? Naging usap-usapan din sa baryo namin ang nangyari sa tatay mo na pinatay ng aswang. At alam kong ikaw ang anak niya dahil naroon ako nang inilibing ang tatay mo. Tatang, ano ba talagang kailangan niyo sa akin? Pasensya na ho kayo pero hindi ko tatanggapin ang sinasabi niyong mutya. Pero bakit naman? Dahil hindi po ako madaling maniwala. Pasensya na po kayo, Tatang. Di po ako pwedeng magpadalos-dalos.
Kailangan ko rin pong isipin ang kaligtasan ko palagi dahil kawawa naman po nanay ko kapag may nangyari sa akin masama. Sige po, Tatang. Uuwi na po ako. Pasensya na po kayo. Sandali lang. Naiintindihan naman kita, iho. Ano pong nakakatawa? Ay, pasensya ka na, iho. Para lang kasing bumalik sa akin ang nakaraan eh. Ganyan na ganyan din ako dati. O baka, mas matigas pa nga ang ulo ko kaysa sayo. Pero sinasabi ko sayo, ikaw na ang napili at hindi mo ito maiiwasan. Hindi ka titigilan ng balaw hanggat hindi mo tinatanggap ang mutya. Balaw? Ano pong balaw? Yang kalabaw na yan ay isang hindi pangkaraniwang kalabaw. Yan ang tinatawag na balaw. Isang hayop na mula sa mundo ng mga engkanto. Ayos ka rin, Tatang, Kung ano-ano po sinasabi nyo, Ayos lang sa akin kung hindi ka maniwala sa ngayon. Tama po kayo, dahil hindi naman po talaga ako naniniwala. Sige, pagbibigyan kita. Hindi ko muna ipipilit sa iyo ang mutya. Pero iho, pag-isipan mo pa rin. Dahil tandaan mo, kapag nasa iyo na ito, malalaman mo kung sino ang tunay na pumaslang sa iyong ama. Ano po? Biglang naglakad ang matanda, palayo kay Robert. Ngunit sa isang kisap mata lang ng binata, biglang naglaho ang matanda. Nang tinignan niya ang paligid, wala na rin ang kalabaw. Diyos mio! Ano yun? Multo? Nanamdaman ng binata ang pagtayo ng kanyang balahibo dahil sa isiping yon. Agad na siyang naglakad pa uwi sa kanila. At habang naglalakad siya, hindi niya maiwasang mapalingon sa tuwing may maririnig siyang kaluskos. Umaasa siyang muling makikita ang matanda o kaya naman ay ang kalabaw. Pagdating niya sa bahay nila, naabutan niya ang kanyang kaibigang si Natoy na naghihintay sa kanya. Ayun, sa wakas! Umuwi ka na rin! Kanina pa ako naghihintay dito eh. Bakit mo naman ako hinihintay? Anong meron? May kailangan ka ba? Wala naman, tol. Pero kasi mamayang gabi, gusto sana kitang yayain sa plaza. E ano naman gagawin natin sa plaza? Tignan mo, nakalimutan mo na. Fiesta na, pre. Oh, may gaganapin pa rin piyesta at sayawan maski may aswang ng gumagala? Yun ang sabi ni Kapitan eh. Galing ako dun kanina eh. Abalang-abala na nga sila sa pagdedekorasyon eh. Ano, sasama ka ba sa akin o sasama ka? Hindi. Pambihira naman tong taong to. Wala naman yung sa pagpipilian na sinabi ko sa'yo eh. Ipinagpaalam na kita sa nanay mo. At ikaw na daw ang bahala kung gusto mong sumama. Alam mo, kailangan mo to, par. Para mabawasan naman kahit pa paano yung dinadala mo. At sino naman may sabi sa'yo na gusto ko mabawasan yung bigat na dinadala ko? Ito naman oo. Nagsungit na naman. Inaaya ka lang eh. Ay, siya nga pala. Hindi ka nakapasok kanina, di ba? Kaya ito, dinala ko yung notebook ko. Bale, wala na tayong klase ng halos 2 linggo kasi sem break na. Pero nag-iwan yung teacher natin ng assignments. Eto, kopyahin mo na lang. Salamat, tol. Kailangan ko nga to. Walang anuman. Pero may bayad yan ha. Kailangan mo sumama sa akin mamaya sa plaza. Talaga bang di ka titigil? Hindi. Kailangan mo sumama sa ayaw mo't sa gusto mo. Yung kulit. O sige na, sige na. Sasama na. Ayun. Ayos. O sige na, magbihis ka na. Hihintayin kita. Maglalakad lang tayo papunta sa plaza eh. Oo na. Sandali lang. Napilitang sumama si Robert kay Natoy, kahit pahalatang mabigat ang loob niya. Bago sila umalis, ay nagpaalam muna siya sa kanyang ina, ngunit hindi siya pinansin nito. Kaya naman, tahimik na lang siyang gumayak at sumama na kay Natoy. Samantala, habang naglalakad sila, panay naman ang tanong sa kanya ng kaibigan. Galit pa rin ba sa'yo si tita? Parang gano'n na nga, par. Ang laki ng pinagbago niya mula nang mamatay si tatay. Parang di ko na nga siya kilala eh.
palaging tulala, palaging galit. Hindi ako kinakausap ng maayos. Palagi lang siya nakatingin sa bintana. Parang nag-aabang. Hayaan mo na lang muna, tol. Lilipas din yun. Di ba ganun naman talaga pag nagdadalamhati ang isang tao eh. Dahil sa pagkamatay ng asawa niya. Siguro iniisip pa rin niya na kasalanan ko nangyaring yun. Kaya ganun siya sa akin. Di niya ako kinakausap. Wala kang kasalanan doon, ano ka ba? Marirealize din ni tita yun. Huwag ka na nga masyado mag-alala. Nagpatuloy lang sa paglalakad ang magkaibigan habang nag-uusap. Sana nga, Natoy. Pero hindi ko maiwasan na sisihin ang sarili ko. Kundi lang talaga ako nagpasaway ng araw na yun. Buhay pa sana ang tatay ko. Uy, ano ka ba? Tama lang nga yan. Paulit-ulit mo na lang na sinasabi yan eh. Kahit ilang beses mo pa yang ulitin, hindi mo na mababago ang nangyari. Alam mo kung anong pwede mong gawin. Ayusin mo ang sarili mo at tulungan mo si tita na bumangon. Kayo na ng dalawa magkasama. Kaya magtulungan kayo. Alam ko naman yun, par. Pero hindi ko rin alam kung paano magsisimula eh. Para bang may pader na sa pagitan namin ni nanay ngayon. Pagdating nila sa plaza, nakita nilang puno ito ng tao. May mga ilaw, musika, at malalakas na tawanan. Sa gitna ng kasiyahan, pilit na iniiba ni Natoy ang usapan upang mapagaan ang pakiramdam ni Robert. O ayan, tignan mo, ang daming tao, di ba? Ang saya-saya. Tara, sumali tayo sa mga laro. May pakarera ng kabayo, oh. Karera ng kabayo? Anong sinasabi mo? Laruan lang naman yan ah. Eh ano ngayon? Masaya pa rin, tara na. Baka mamaya, maubusan pa tayo ng pwesto eh. Hinila ni Natoy si Robert papunta sa booth ng mga laruan. Sa kabila ng bigat sa puso ni Robert, hindi niya napigilang matawa nang makita si Natoy na sobrang seryoso sa pagpili ng pangkarerang kabayo. Pambihira, akala mo naman totoo yung kabayong tatayan mo. Aba, seryoso ako dito, no? Talo ka dito, sigurado ako. Sa unang pagkakataon, mula nang mamatay ang kanyang ama, nakaramdam si Robert ng bahagyang kaligayahan. Hindi man ito tuluyang nawala ang lungkot. Alam niyang may kaibigan siyang laging nasa tabi niya. Pagkatapos nilang sumali sa palaro, ay tumuloy na sila sa pasayaw. Sa una, nanatili lang si Robert sa gilid. Pinanonood ang mga tao habang nagsasayaw. Pilit siyang hinila ni Natoy na sumali pero nagdadalawang isip siya dahil sa hiya. Masayang masaya ang paligid. Parang walang nangyayaring kababalaghan sa baryo nila. Malakas at masaya ang pinatutugtog. Kaya naman pamaya-maya ay unti-unti na ring nadala si Robert. Sa huli, napapayag siya ni Natoy na sumayaw at doon naranasan niya ulit ang muling maging masaya. Ilang araw ang lumipas. Pagkatapos ng piyesta, naging magaan na ang pakiramdam ng binata at mas lalong naging maayos yun nang biglang tila nagkaroon ng himala. Isang araw, habang natutulog siya, bigla siyang ginising ng kanyang ina. Anak, gumising ka na. Pupunta tayo sa bukid. Kailangan na nating tapusin ang mga pananim natin. Mabilis na bumalikwas sa pagkakahiga ang binata. Hindi makapaniwala na kinakausap na siya ng kanyang ina. Nay, teka, totoo po ba ito? Kinakausap niyo na po ako? Napansin ni Aling Nina ang gulat sa mukha ng kanyang anak at bahagya itong ngumiti, bagamat may bakas pa rin ng lungkot sa kanyang mga mata. Oo anak, patawad ko masyado kung naging malamig sa iyo nitong mga nakaraang araw. Hindi madali para sa akin ang lahat ng nangyari. Pero naisip ko, hindi tama na iwan kita mag-isa sa lahat ng ito. Kailangan nating magtulungan. Nay, salamat po. Akala ko po hindi niyo na po ako kakausapin eh. Akala ko po, galit pa rin po kayo sa akin. Hindi kita magagawang sisihin, anak. Alam kong wala kang kasalanan sa nangyari.
Siguro nawala lang ako sa sarili ko, pero ngayon, kailangan kong bumangon para sa'yo. Para sa ating dalawa. Lumabas na sa kanyang kwarto ang kanyang ina. Sumunod naman siya dito. Nakita niyang inihahanda na ng nanay niya ang kanilang mga babaunin sa bukid. Napangiti ang binata. O anak, ano namang yung iningiti-ngiti mo dyan? Mabuti pa ikunin mo na ang karet at ang ibang gamit sa bukid. Opo, Nay. Sandali lang po. Agad na tumalima si Robert at tinungo ang likuran ng bahay at sa harap upang kunin ang mga gamit. Habang ginagawa ito, hindi niya maiwasang mapangiti. Matagal niya nang hinintay ang ganitong pagkakataon, ang muling makaramdam ng malasakit mula sa kanyang ina. Habang nasa likod siya at kinukuha ang mga gamit, bigla siyang natigilan. Sa gilid ng kanyang paningin, napansin niyang may anino ng isang tao na tila nagkukubli sa likod ng isang malaking puno. Binaliwala na lang ito ng binata. Naisip niyang baka meron lang napadaan na tao o kaya naman ay guni-guni lang niya ang kanyang nakita. Ipinagpatuloy na lang niya ang kanyang ginagawa. Kinuha niya ang karit, asarol at timba at agad na bumalik sa loob ng bahay. Nang makita siya ng kanyang ina, napansin nito ang katahimikan niya. O anak, bakit parang namumutla ka yata? May problema ba? Wala po, Nay. Baka po sa init lang. Ayos lang po ako. Ano ka mo, mainit? Anak, hindi pa nga sumisikat ng todo ang araw eh. Paanong mainit? Hindi, Nay. Ayos lang po ako. Huwag po kayo mag-alala sa akin. Hindi na sinabi ni Robert ang nakita niya. Ayaw niyang mag-alala ang kanyang ina, lalo na't ngayon pa na bumalik na sa pagiging maayos ang pakikitungo nito sa kanya. Ngunit sa likod ng kanyang isip, napapatanong pa rin siya kung posible nga bang may nagmamanman sa kanila o sumasabay sa bawat galaw nila. Ngunit wala naman siyang maisip na dahilan para gawin yon sa kanila. Muli isang buntong hininga ang kanyang pinakawalan bago inaya ang ina papunta sa bukid nang makita niyang maayos nang nakaprepara ang mga babaunin nila. Nandun na ang basket na puno ng tinapay, prutas at ilang bote ng tubig. Pansin niya ang maaliwalas na ekspresyon ng kanyang ina. O sige na anak, tara na. Pagdating nila sa bukid, agad silang nagtrabaho. Si Robert ang nagbungkal ng lupa, habang ang kanyang ina naman ang nagtanim. Sa totoo lang anak, namimiss ko na ang tatay mo. Dati nung bago-bago pa kami, ganito kami noon. Nagtutulungan sa pagtatanim. Ako rin naman po, Nay. Pero wala na po tayong magagawa eh. Wala na po si tatay. Nakakalungkot. Pero tama ka anak. Wala na tayong magagawa. Kailangan natin magpatuloy sa buhay. At hindi tayong pwede basta na lamang tumigil. Huwag po kayo mag-alala, Nay. Ako na pong bahala sa inyo ngayon. Lahat po gagawin ko para tulungan po kayo. Alam mo anak, kung makikita ka ng tatay mo ngayon, sigurado akong masayang masaya siya at proud siya sa iyo. Sa sinabing yun ng kanyang ina, nais mapaluhan ng binata pero pinigilan niya yon para hindi sila magkaiyakan pang mag-ina. Salamat po, Nay. Pero hindi ko po magagawa ang lahat ng ito kung wala rin po kayo. Kaya salamat din po sa inyo. Napakabuti mong anak, Robert. Sa kabila ng lahat, nananatili kang matatag. Alam kong magiging maayos din ang lahat para sa atin, anak. Habang abala sa mga gawain sa bukid ang mag-ina, biglang natanaw ni Aling Nina si Natoy na papalapit. Hingal na hingal ito at halatang galing sa mabilis na pagtakbo. Aba, parang si Natoy yung paparating ah. Tignan mo nga, Robert. Oo nga no. Siya nga po, Nay. Ano kaya masamang hangin na nagdala sa kanya dito? Nang makalapit ang binata sa mag-ina,
ay halos hindi ito makapagsalita sa sobrang pagod. Kumakaway-kaway pa ito at tila nagpapanik. Kanina pa po ako hanap ng hanap sa inyo eh. Mabuti naman. At dito ko lang pala kayo makikita. Napano ka ba, Natoy? Ba't ka ba tumatakbo? Uy, teka. Bati na po kayo ni Robert? Wow! Buti naman at nag-uusap na po kayo. Uy, ano ba sinasabi mo dyan? Tumigil ka nga. Ang daldal mo. Binati lang naman eh. Nabalitaan niyo na po ba yung usap-usapan ngayon doon sa baryo? Tungkol saan, Natoy? Kagabi raw po, tita. May sumalakay daw po na aswang. Muntik na daw po makuha yung anak ni Kagawad. Mabuti na lang daw ay may nakakita. At ito pa, nataga daw ng itak yung aswang. Hindi nga lang namatay. Kasi hindi ganong napuruan eh. Pero di po ba pag ganon, mamamatay rin naman po yun? Nako, iho. Kay aga-aga pa aswang na kagad ang balita mo. Pero teka, kumusta naman daw ang anak ni Kagawad? Buti na lang at hindi nakuha, ano? Maayos naman po ang bata. Sabi nila, grabe na dito sa baryo natin ngayon. Nakakatakot na talaga. Umaatake na naman ang mga aswang na yon. Kaya kayong dalawa, mag-iingat kayong dalawa palagi, ha? Iwasan nyo na muna ang gumala ng gumala, lalo na pagsapit ng gabi. Abay, napakadelikado na ng panahon ngayon. Oh, ba't natahimik ka na dyan? Hanggang ngayon ba hindi ka pa rin naniniwala sa mga aswang-aswang? Ewan ko, par. Hindi pa naman kasi ako nakakakita eh. Ba't anong ibig mo sabihin? Hihintay mo pa na may makita kang ganon bago ka maniwala? Parang gano'n na nga. Totoo to, Robert. Ang dami nga nagsasabi. Tsaka, nakita ko nga yung sugat ng bata eh. Ang haba tapos malalim. Parang malaking kalmot talaga. Hindi mo talaga iisipin kalmot lang yun ng hayop. Kawawa naman pala. Pero hayaan na muna natin ang usapan tungkol dyan sa aswang na yan. Medyo marami pa kaming itatanim dito. Kailangan naming matapos ito sa loob ng maghapon. Gusto ba't tumulong? Ay, pas muna ako dyan, tita. Pero susubukan kong tumulong sa ibang araw. Robert, kita na lang tayo mamaya, ah. O sige, mag-ingat ka sa pag-uwi mo. Madapa ka sana. Hoy, di ako madadapa, no? Umalis na si Natoy. Nagpatuloy sila sa kanilang mga gawain sa bukid. Maya-maya, nang tumaas na ang init ng araw, nagpasya ang dalawa na magpahinga muna sa kanilang maliit na kubo. Nang makakain, ay pumikit sandali si Robert hanggang sa hindi niya namalayan na siya ay nakatulog. Maya-maya, naalimpungatan si Robert nang maramdaman ang marahang haplos ng hangin sa kanyang muka. Pagmulat niya, laking gulat niya nang mapansin na nasa ibang lugar na siya. Hindi pamilyar sa kanya ang lugar na yon. Puro matataas na puno at makakapal na damo. Kinabahan siya dahil alam niyang natulog lamang siya sa kanilang kubo. Pero paggising niya, nasa kagubatan na siya. Nay! Nay! Nay, nasan ka? Paulit-ulit niyang tinawag ang kanyang nanay, pero wala siyang makitang ibang tao sa paligid, maliban na lamang sa mga nagtataasang mga puno at damo sa kanyang paligid. Maya-maya lang ay may narinig siyang mga yapak na papalapit. Inihanda niya ang kanyang sarili sa anumang panganib na kanyang kakaharapin. Pero bigla siyang nangilabot nang maisip na wala naman pala siyang sandatang hawak na pwedeng ipanglaban. Nasaan ba ako? Ano ba kasing kailangan mo? Sino ka? Sino ka? Sa gitna ng kanyang pagkalito, pinagmasdan niya ang paligid. May narinig siyang tinig. Mababa at parang nanggagaling sa ilalim ng lupa. Sinabi ng boses na matagal na siyang hinihintay nito. Siniguro nito kay Robert na hindi siya dapat matakot dahil kaibigan daw ito at huwag daw siyang mag-alala dahil ligtas ang kanyang ina. Napaisip si Robert kung totoo ba ang naririnig niya o isang imahinasyon lamang. Sino ka ba? Ano bang kailangan mo? Naramdaman ni Robert ang presensya sa kanyang likuran. Nang lingunin niya ito,
Nagulat siya nang makita ang isang malaking kalabaw na nakatayo roon. Tahimik na nakatingin sa kanya. Napatigil siya, hindi makapaniwala sa nakikita. Ngunit ang mas ikinagulat niya ay ang biglang paglitaw ng isang matandang lalaki mula sa likod ng kalabaw. Tatang Suling? Ikaw pala yan! Ikaw ba yung nagsasalita? Pambihira! Akala ko talaga yung kalabaw na nagsasalita eh! Ano po bang kailangan niyo sa akin? Robert Iho, may mahalaga akong ipapaliwanag sa'yo. Kailangan mo nang tanggapin ang mutya ng balaw. Ito ang magbibigay sa'yo ng lakas para maprotekta ng baryo nyo laban sa mga aswang. Sandali. Ano po ba talaga kayo? Paano niyo po ako nadala sa lugar na to? Mga engkanto po ba kayo? Isa akong tao, Robert. Pero nag-uusap tayo sa pamamagitan ng astral projection. Kung saan ang dalawang tao ay nagtatagpo sa isang astral plane o ibang dimensyon habang nasa panaginip o trance. Ano? Hindi ko kayo maintindihan eh. Maiintindihan mo itong lahat kapag tinanggap mo na ang mutya, Iho. Paano po kung ayoko? Gusto ko po ng tahimik na buhay, Tatang. Wala kang magagawa, Iho. Ikaw ang napili. Ang mutya ay hindi na ipapasa kung kani-kanino lamang. Pero, paano? Wala nga po akong alam sa ganitong bagay. Isa lang po akong ordinaryong tao. Huwag kang matakot, Iho. Ang mutya ang gagabay sa'yo. Sa oras na tanggapin mo ito, mararamdaman mo ang lakas na kailangan mo upang harapin ang anumang panganib. Pero, paano nga po kung magkamali ako? Paano po kung hindi ko kayanin? Hindi ka nag-iisa, Robert. Nandito ako upang gabayan ka. At tandaan mo, ang mutya ay hindi nagkakamali sa pagpili. Ikaw ang itinakdang tagapagmana. Kung totoo po ang sinasabi nyo, wala na siguro ako magagawa. Para po to sa kaligtasan ng lahat, di po ba? Tama ka, Iho. At tandaan mo, ang bawat desisyon mo mula ngayon ay may malaking epekto. Yakapin mo ang iyong tungkulin ng buong puso. Pagkatapos ng usapan nila, unti-unting lumapit ang kalabaw kay Robert. Tila binasbasan siya. Mula sa noon nito, unti-unting lumitaw ang isang maliit na bato na tila brilyante. Kumikislap sa ilalim ng sinag ng araw. Kinuha ito ni Robert. Nang makuha niya ang mutya, biglang dumaloy sa kanyang katawan ang kakaibang init at lakas. Sa pagkakataong yon, ay bigla siyang nagising. Bumalik ang lahat sa dati na parang walang nangyari. Agad niyang sinuri ang kanyang sarili. Naramdaman niyang parang mabigat ang kanyang loob. Kinakabahan siya dahil na rin sa kanyang panaginip. Teka, ano ba yun? Panaginip nga lang ba talaga yun? Biglang napansin ni Robert ang kakaibang init na nagmumula sa kanyang palad. Nang tignan niya ito, laking gulat niya nang makita niya ang mutya, ang kumikislap na bato na ibinigay sa kanya ng engkantong kalabaw. Hindi siya makapaniwala. Tila totoo nga ang lahat ng nangyari sa panaginip niya. Mabilis niyang itinago ang mutya sa kanyang bulsa. Nag-aalangan na baka may makakita rito. Tumayo siya para hanapin ang kanyang ina. Agad siyang pumunta sa iba't ibang bahagi ng kanilang bukid. Tinatawag ang pangalan nito, pero hindi niya ito nakita. Nagpatuloy siya sa paghahanap. Habang patuloy na lumilipas ang oras, naramdaman ng binata ang paggapang ng takot sa kanyang dibdib. Agad siyang umuwi para tignan kung naroon si Aling Nina. Habang papalapit siya sa bahay nila, nakita niya ang maraming tao sa labas ng kanilang tahanan. Nag-alala siya ng labis. Naisip niya na baka may masamang nangyari sa kanyang ina. Pagbukas niya ng pinto, nakita niya si Aling Nina, Natoy at ang iba pa nilang mga kapitbahay. Nag-iiyakan sila. Hawak ng ginang ang larawan ng kanyang anak.
Teka, ano nangyayari dito? Pareho napatingin sila Aling Nina at Natoy sa direksyon niya. Nanlaki ang mga mata ng ina at tila hindi makapaniwala sa nakikita. Robert? Robert, anak, ikaw ba talaga yan? Par, ano ba nangyari sa'yo? Lumapit si Aling Nina kay Robert. Halos mawalan ito ng malay dahil sa matinding emosyon. Anak, ang akala ko ay wala ka na. Akala ko ay hindi ka na babalik sa amin. Nay, ano po ba sinasabi niyo? Anong nawala? Hindi naman po ako nawala. Ikaw nga po yung biglang nawala eh. Ilang oras po ako nagpaikot-ikot nun sa bukid, Nay. Para po hanapin lang kayo. Anong sinasabi mo? 3 araw ka nang nawawala. Pati nga mga pulis at tanod dinahanap ka na sa buong baryo, pero hindi ka nila makita kahit saan. Ano? 3 araw? Paano pong nangyari yun? Kanina lang po ako natulog ah. Teka, totoo ba talaga yung mga sinasabi nyo? Sa gitna ng kanyang pagtataka, napansin ni Robert na seryoso ang ekspresyon ng dalawa. Hindi nagbibiro ang mga ito dahil kita ang pag-aalala at takot sa kanilang mga mata. Oo anak, 3 araw kang nawawala. Ni anino mo hindi namin matunton. Kahit sa bukid wala. Akala namin may nangyari na masama sa'yo. Pambihira ka naman, Tulo. Saan ka ba nagpunta? Pinag-alala mo kami ah. Saka ito si tita, akala niya nilapa ka na ng aswang. Tumahimik si Robert nang ibabaw ang kaba sa kanyang dibdib. Napalunok siya at marahang naupo sa upuang malapit sa kanila. Hindi niya magawang magsalita ng maayos habang iniisip ang posibilidad na 3 araw na pala ang lumipas mula ng panaginip niyang yon o kung panaginip nga lang ba talaga yon. Hindi. Paano nangyari yun? Imposible. Tulog lang ako eh. Tapos nagising ako. Wala na kayo. Bigla niyang kinapa ang mutya sa kanyang bulsa. Dahan-dahan niyang inilabas ito. Ngunit hindi niya ipinakita sa mga taong naroroon. Alam kong natulog ka, anak. Pero nang sumunod ako sa isa kubo, wala ka na doon. Magsabi ka nga ng totoo, saan ka ba talaga galing? Pinag-alala mo ko ng husto, anak. Nay, maraming tao. Gusto kong kayo lang po muna makausap ko. Oh, paano ba yan? Narinig nyo mga kapitbahay. Ang mabuti pa ay magsiuwi na muna tayo para makapag-usap to mag-ina na mabuti. Ipagpasalamat na lang natin na ligtas naman pala tong kababaryo natin. O sige, magsiuwi na po tayo. Tumayo ang mga tao, nagkatinginan at marahang nagsimula ng mag-alisan. Ang ilan ay halata pa rin ang pagtataka at pag-aalala sa mga muka, pero walang nagsalita. Tahimik na naglakad, pabalik sa kani-kanilang mga bahay. Naiwan si Natoy sa loob ng bahay, kasama si Aling Nina. Nay, hindi ko po talaga alam ang nangyari. Basta ang alam ko lang po ay natulog ako tapos ano po at nanaginip po ako. Nagising na lang po ako na nasa ibang lugar ako. Tapos po, may engkanto, may matanda, may kalabaw. Teka, sandali lang anak, hindi ko maintindihan. Ano ba sinasabi mo? Nay, maniwala kayo sa akin. Ito, binigyan nga po nila ako ng mutya. Natatandaan niyo po ba yung sinasabi ko sa inyo noon na may nagpapakitang kalabaw sa akin? Kaya pala palagi siya nagpapakita sa akin ay dahil gusto niyang ibigay sa akin ng mutya ng balaw. Ano ka mo? Mutya ng balaw? Opo, Nay. Balaw po ang tawag doon sa kalabaw na engkanto. Pero kung dito po sa mundo ng tao, mutya ng kalabaw po ang tawag dito. Ayos yan, pre ah. Pero parang hindi naman mutya yan eh. Mukhang mamahaling bato. Di ba ganun sa mga mundo ng engkanto? Minsan, nagbibigay sila ng kayamanan. Tignan mo yan oh. Mukhang brilyante yan ah. Nako pare, yayamang kayo dyan. Hindi par, nagkakamali ka. Hindi ito isang brilyante. Isa tong mutya. Isang tunay na mutya. May kapangyarihan itong magbigay ng lakas para labanan ng mga masasamang nilalang. Natigilan ang dalawa
at kapwa nagkatinginan nang marinig ang sinabi ni Robert. Halatang nagulat sila sa narinig. Hindi nila alam kung paniniwalaan nila ang binata o kung epekto lang ito ng pagkawala nito ng halos 3 araw. Naka, delikado yan. Dapat hindi mo tinanggap. Ikaw, lalabanan mo mga aswang? Hehehe, anong alam mo dyan? Yun nga rin ang sinabi ko sa kanya, pare. Kaso ang sabi niya, gagabayan naman daw ako ng mutya. Alam mo, tama ang kaibigan mo. Hindi lang yan delikado. Baka mamaya may sumpayan. Ibalik mo na lamang yan kung saan mo kinuha, Robert. Hindi, Nay. Sabi po ng engkanto, regalo raw po to sa akin. Hindi ko nga alam kung bakit pero parang may sinasabi siyang tungkol sa kapalaran ko at parang tinutulungan niya po ako. Teka lang, Robert. Paano ka makakasiguro na hindi ka ginagawang kasangkapan ng mga yan, ha? Sabi ng mga matatanda, delikado makipag-ugnayan sa mga engkanto. Baka mamaya may kapalit yan. Tahimik si Robert. Kahit siya ay hindi sigurado sa lahat ng nangyari. Ang tanging alam niya, buhay siya at dala niya ang mutya. Ngunit habang iniisip niya ang lahat, parang unti-unting bumibigat ang kanyang loob. Biglang sumagi sa isip niya ang sinabi ng matanda noon sa kanya na kapag nasa kanya na ang mutya, makikilala niya ang taong pumaslang sa kanyang ama. Hindi ko alam. Pero ba't parang pakiramdam ko ay kailangan ko to? Parang may dahilan kung bakit napasa kamay ko tong mutya na to. Napabuntong hininga si Aling Nina. Halata ang pag-aalala sa kanyang muka. Ngunit hindi niya magawang pigilan ang kanyang anak. Alam niyang si Robert ay may sariling paninindigan kapag nagdesisyon na ito sa isang bagay. Alam mo, anak, kailangan mo mag-ingat. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin ng lahat ng nangyayari ngayon. Pero sana, anak, huwag kang basta-basta magtitiwala. Hindi lahat ng maganda sa paningin ay mabuti. Huwag po kayong mag-alala, Nay. Mag-iingat po ako. Pangako ko po sa inyo, aalamin ko po ang hiwaga ng mutyang ito at kung bakit sa akin po ito'y binigay. Pagkatapos nilang mag-usap, pumasok si Robert sa kanyang kwarto. Pakiramdam niya ay napakabigat ng kanyang katawan. Para siyang pagod na pagod, gayong alam naman niyang halos sandali lang naman siyang nakipag-usap sa matanda at sa engkantong kalabaw. Naupo siya sa gilid ng kama at napatingin sa mutya na nasa kanyang kamay. Matingkad ang kislap nito, parang may buhay. Huminga siya, iniunat ang kanyang binti at ipinikit ang mata. Pero kahit gusto niyang magpahinga, ang dami niyang iniisip. Bumalik sa utak niya ang engkantong kalabaw at kakaibang lugar at ang mutya. Ilang sandali pa, sa wakas ay napagod din ang utak niya at tuluyan na siyang nakatulog. Sa labas ng kwarto, nagpaalam na si Natoy kay Aling Nina. Sa loob ng mga nagdaang araw, naging madalas ang pagbisita ni Robert sa bahay ng matandang dating nagmamay-ari ng mutya. Tila isang lihim na misyon ang bawat pagpunta niya roon, sapagkat hindi niya gustong malaman ng iba ang tungkol sa kanyang ginagawa. Palihim siyang nag-aaral ng mga dasal at ritual upang mas dalisayin ang mutya at maintindihan ang kapangyarihan nito. Ngunit sa kabila ng kanyang mga natutunan, laging may babala ang matanda na nagbibigay sa kanya ng kaba. Robert Iho, makinig kang mabuti sa akin. Ang mutya mo'y makapangyarihan. Oo, pero sana ingatan mo. Huwag mong ipapakita maski na kanino, maski pa sa isang taong pinagkakatiwalaan mo. Po? Bakit naman po? Dahil may nararamdaman akong mga nilalang na gustong kunin ang bagay na yan. Ano po, Tatang? May nagtatangkang kunin sa akin ng mutya? Sino naman po? Wala naman akong kaaway Hindi mo alam kung sino ang tunay mong kaibigan, Iyo. Ang mga kaaway, hindi laging mukhang kaaway. Minsan magaling sila magkubli sa balat ng isang kaibigan. Tatang,
Ano pong dapat kong gawin? Kanino po ako pwede magtiwala? Ang dapat mo lang pagkatiwalaan ay ang sarili mo. Nararamdaman ko, Robert. Malapit na. Malapit nang dumating ang araw na malalaman mo ang katotohanan. Pag-usayan mo para makamit mo ang totoong hustisya sa tatay mo. Maraming salamat po, Tatang Suling. Salamat po sa gabay niyo. Sa lahat ng itinuturo niyo po sa akin at sa mutyang ito. Nakahanda na po ako sa lahat ng uri ng panganib. Kailangan ng matigil ang kasamaan ng aswang na yon. Paghandaan mo mabuti, Robert. Mag-iingat ka. Dahil oras na makuha ito, kamatayan. Yan ang sasapitin mo. Wala siyang awa. Ang tingin niya sa'yo ay isang balakid. Balakid? Ano ba talaga ang plano nila dito? Wala silang plano. Pero ang gusto lang nila ay ang pumaslang para may makain sila. Mga hayop sila. Mga demonyo. Pagbabayarin nilang ginawa nila sa tatay ko at sa lahat ng mga naging biktima nila. Buhay nila ang sisingilin ko. Ganyan nga, iyo. Ganyan nga. Nagpaalam na si Robert sa matanda. Inabot na siya ng gabi sa paglalakad pauwi sa kanilang baryo. Pero hindi takot ang binata. Wala siyang pakialam kung may makita man siyang aswang sa kanyang pag-uwi. Tiwala na siya sa kanyang sarili na kaya na niyang pumaslang dahil sa kanyang mutya, sa mga orasyon na natutunan niya sa matanda at sa sandata na ipinabaon sa kanya ng matandang albularyo, ang binasbasang balaraw. Ligtas naman na nakauwi si Robert, pero pagkalipas ng ilang araw, napansin niyang muli ang anino na nagmamalman sa kanya. Mabilis siyang umikot sa likod ng bahay at maingat na pumunta sa lugar kung saan matatanaw niya kung sinong tao ang nasa likod ng puno. Natulala siya nang makilala ito, si Mang Juan, ang tatay ng kaibigan niyang si Natoy. Teka, anong ginagawa niya? Bakit niya ako minamanmanan? Anong meron? Dahil sa pagkakatuklas niyang yun, siya naman ang nagmanman sa matandang lalaki. Isang gabi, nagtago rin siya sa likod ng isang puno at nakita niyang masayang nag-uusap-usap ang mga magkakamag-anak. Nag-abang siya roon, hindi kumikilos, hindi gumagawa ng ingay. Ilang oras pa ang nagdaan, muntik na siyang makatulog sa pagbabantay nang bigla siyang nakarinig ng mga yapak. Nang tignan niya, palabas na ng bahay ang taong binabantayan niya. Sinundan niya ito ng palihim. Papunta ito sa loob ng gubat. Pambihira! Ano ginagawa ng taong to sa 10 oras ng gabi? Napakuyom ang kanyang mga palad. Galit ang nararamdaman niya habang nasa isip na posibleng isang aswang si Mang Juan. Malalaman ko rin ang sikreto mo at humanda ka. Dahil kung tama ako, ngayon pa lang tatapusin na kita. Patuloy silang naglakad, pero bigla na lang nawala sa kanyang paningin ang matanda. Teka, saan nagpunta yun? Napatingin si Robert sa direksyon ng kaluskos. Pilit na inaaninag ang madilim na paligid. Parang may naglalaban na 2 mabangis na hayop. Ang mga ungol at sigaw ay naririnig niya, at ang paggalaw ng mga damo at sanga ay nagpapahiwatig na may matinding labanan na nagaganap. Ano kaya yun? Dahan-dahang lumapit si Robert. Iningatan niya ang bawat takbang para hindi lumikha ng ingay. Hinawi niya ang damo sa harap niya gamit ang kanyang kamay. Sa kabila ng kadiliman, bahagya niyang nakita ang mga nilalang na matagal niya nang pinaghahandaan, ang mga aswang. Bago pa man siya makalapit ng tuluyan, biglang may naramdaman siyang malamig na kamay na humawak sa kanyang braso. Napalingon siya ng mabilis. Nakita niya si Mang Juan. Galit na galit ang anyo nito. Mang Juan? Agad siyang tinanong ng matanda kung ano ang ginagawa nito sa gubat. Hindi agad makasagot si Robert. Muli niyang narinig ang nakakakilabot na ingay
mula sa likod ng mga damo. Ang kaluskos ay muling bumalik, mas malakas at mas nakakatakot. Naririnig niyo po ba yun? Ngunit hindi nagsalita ang matanda. Bagkus ay hinila lang siya nito palabas ng gubat. Pinagalitan siya at sinabing wag nang bumalik sa lugar na yon dahil delikado. Kung delikado ho, bakit kayo nandun? Saka, may aswang po ako nakita. Baka sila pumatay sa tatay ko. Sana hinayaan mo na lang ako dun. Biglang huminto ang matanda. Tumitig ito kay Robert at ang kanyang muka ay unti-unting nagbago. Ang kanyang balat ay nagsimulang maging kulay abo at ang mga mata nito ay naging kulay pula at ang kanyang mga kuko ay humaba. Gayun din, nagkaroon din ito ng matutulis na pangil. Hindi nakapagsalita si Robert. Mabilis siyang sinakal ng aswang gamit ang malalaking kamay. Naramdaman niya ang mabawong hininga ng nilalang. Natakot si Robert. Pero bago pa man siya mawala ng hininga, naramdaman niya ang mainit na bagay na nasa kanyang dibdib. Umiinit ang mutya. Doon lang niya naalala na meron siyang suot na mutya at may balaraw siya sa kanyang mga kamay. Inusal niya ang orasyon na itinuro sa kanya ni Tatang Suling. Ang mutya ng kalabaw ay umilaw. Kasabay nito ay naramdaman ng binata ang kakaibang lakas sa kanyang katawan. Ang kanyang pandama ay tumalas. Bigla siyang nabitiwan ng aswang. Ang bigat ng kanyang katawan ay hindi lang dumoble, kundi naging kasing bigat siya ng isang kalabaw. Napaupo siya sa lupa, pero mabilis na nakabangon. Hindi na siya nagdalawang isip. Habang nasisilaw ang aswang sa taglay na liwanag ng mutya, mabilis niyang sinaksak sa dibdib ang aswang gamit ang hawak na balaraw. Sumigaw ang nilalang ng nakakakilabot na hiyaw habang bumalot dito ang liwanag mula sa kanyang sandata at sa mutya. Unti-unti itong nasunog hanggang sa naging abo. Hingal si Robert. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Hindi siya makapaniwala na nakapatay siya ng aswang. Duguan ang kanyang damit at kamay habang hawak pa rin ang kanyang balaraw. Para siyang nabingi sa katahimikan ng paligid. Hindi! Hindi! Paano ko nagawa to? Napaatras siya. Hindi niya matanggap na siya ang pumatay sa ama ng kanyang kaibigan. Nais niyang maniwala na panaginip lang ang lahat, pero ang dugo sa kanyang kamay at ang abo sa lupa ang nagpaalala ng katotohanan. Hindi! Ba't ko pinatay ang tatay ni Natoy? Anong ginawa ko? Hinang-hina siyang napaupo sa lupa. Nakokonsensya siya sa nangyari. Iniisip niya ang magiging epekto nun sa kanyang kaibigan. Ngunit nang may masmasan, unti-unti rin niyang naisip ang realidad. Ang lalaking napatay niya ay hindi isang tao. Tama. Aswang siya. Isa siyang halimaw. Kung di ko siya naunahan, baka ako napatay niya. At saka, baka siya rin ang aswang na pumatay sa aking ama. Tama lang sa kanyang nangyari. Pero bakit siya? Ang dami naman pwedeng maging aswang. Bakit si Mangwan pa? Bakit? Pilit niyang pinaliwanagan ang sarili at pinipilit na tanggapin ang katotohanan. Naramdaman niya ang muling pag-init ng mutya sa kanyang dibdib. Parang nakikiisa ito sa kanyang nararamdaman. Tama lang ang ginawa ko. Hindi ko dapat pagsisihan to. Pinatay ko siya para ipagtanggol ang sarili ko. Pero paano ko sasabihin kay Natoy ang totoo? Tahimik na umuwi si Robert. Pagdating niya sa kanilang bahay, agad niyang hinubad ang duguan niyang damit at dinala sa may likod ng bahay. Sinubukan niyang alisin din ang bahid ng dugo sa kanyang katawan. Pagkatapos, sinunog niya ang kanyang damit. Kinabukasan, habang abala si Robert sa paghahanda ng kanyang mga gamit para sa pagpunta nila sa bukid ng ina, biglang dumating si Natoy. Kitang-kita sa mukha ng kaibigan ang matinding lungkot at pag-aalala. Pre, hindi mo ba napansin ang tatay ko? Kagabi pa kasi siya nawawala eh. Pambihira na yan, oo. Kung saan na ako naganap pero wala talaga eh.
Lahat ng tao naghahanap na sa kanya pero wala. Halos buong baryo nahalugog na. Saglit na natagilan si Robert. Ramdam niya ang bigat ng sitwasyon, lalo na't alam niyang siya ang may kinalaman sa pagkawala ng ama ni Natoy. Pilit niyang pinanatiling kaswal ang sarili, kahit nanginginig ng bahagya ang kanyang mga kamay sa kaba. Ha? Nawawala si Mang Juan? Naku Natoy, wala akong nakita kagabi. Pero nakakalungkot naman yan. Pero, sinubukan niyo na bang maghanap sa gubat? Oo, pati dun, naganap na rin kami pero wala talaga kami nakitang bakas si tatay. Sana naman, walang masamang nangyari sa kanya. Nagkunwari si Robert na nakikiramay sa nararamdaman ng kaibigan. Sinubukan niyang magtanong ng mga bagay na parang wala siyang alam. Alam mo par, baka naabutan siya ng dilim at naisipan na lang niya na magpalipas ng gabi sa ibang lugar. O kaya, baka nasa ibang baryo lang siya. Sana nga ganun. Pero hindi siya ganun pare. Lagi siyang umuwi kahit na gaano kalayo o kadilim. Kaya nga kinakabahan na kami. O sige, hindi na ako pupunta ng bukid. Tutulong na lang ako mamaya sa paghahanap. Salamat tol ah. Mabuti ka talagang kaibigan. Napalunok si Robert sa huling sinabi ni Natoy bago ito umalis. Tinanaw na lang niya ang kaibigan habang papalayo ito sa kanya. Hindi niya maiwasang tanungin ang kanyang sarili kung kaya ba niyang itago ang katotohanan mula sa kanyang kaibigan. Hindi mapakali ang binata sa buong maghapon. Paulit-ulit niyang iniisip ang naging pag-uusap nila ng kanyang kaibigan. Habang nakaupo sa sala, lumapit ang kanyang ina. Robert anak, kain na. Nay, hindi ko alam kung kaya ko pa. Napansin ni Aling Nina ang nanginginig na boses ng anak. Agad siyang lumapit at tumingin ng mabuti sa mukha nito. Anak, ano bang problema? Mukhang mabigat ang iniisip mo ah. Sabihin mo sa akin. Tahimik si Robert. Halata ang tensyon sa kanyang katawan habang paulit-ulit niyang pinipiga ang kanyang mga kamay. Nay, nakapatay ako eh. Anong sinabi mo, Robert? Nakapatay ka? Anong ibig mong sabihin? Nay, napatay ko po si Mang Juan. Halos mawalan ng balanse ang ginang nang marinig niya ang sinabi ng kanyang anak. Napahawak siya sa kanyang dibdib habang ang kanyang mga mata ay nanlalaki. Pinatay mo ang tatay ni Natoy, anak! Anong nangyari? Agad na isinalaysay ng lalaki ang lahat ng nangyari ng gabing yun. Nanlumo ang kanyang ina sa narinig. Hindi niya magawang makapagsalita kagad. Pilit na inuunawa ang mga nangyayari. Anak, bakit hindi mo agad sinabi? Natatakot po ako, Nay. Lalo na po kay Natoy. Hindi ko po alam kung paano po sasabihin sa kanya ang dahilan kung bakit ko pinatay ang tatay niya. Pero hindi natin habang buhay na maitatago ito, Robert. Nay, ano pong gagawin ko? Hindi ko po alam kung paano to sasabihin sa kaibigan ko. Anak, hindi madaling harapin ang ganitong sitwasyon. Pero kung mahalaga sa iyo ang pagkakaibigan niyo ni Natoy, kailangan maging totoo ka. Harapin mo ang katotohanan, kahit gaano kasakit. Nay, baka hindi niya po ako mapatawad. Maiintindihan naman niya siguro, anak. Alin po maiintindihan niya? Yung sasabihin kong napatay ko ang tatay niya? O yung sasabihin kong aswang si Mang Juan? Hindi ko alam. Hindi naman ako si Natoy, anak. Hindi kami parehas ng pananaw. Pero kung ano man ang maging reaksyon niya, anak, mahalaga, nagawa mo ang tama. Makukulong ba ako, Nay? Anak, kailangan bayaran ang anumang pagkakautang. Dahil sa sinabi ng kanyang ina, nagkaroon si Robert ng konting tapang. Alam niyang hindi niya maaaring itago ang ginawa niya magpakailanman. Kailangan niyang harapin ang kanyang kaibigan at sabihin ang totoo, kahit anuman ang kahihinatnan. Anak, basta't lagi mong tatandaan, nandito lamang ako. Ano man ang mangyari, hinding-hindi kita iiwan.
Matapos ang kanilang pag-uusap, dumulog na sila sa hapagkainan. Pero hindi pa man sila natatapos, biglang may kumatok sa kanilang pintuan. Sino kaya yon? Ako na po, Nay. Binuksan ni Robert ang pinto at bumungad ang kaibigan niyang si Natoy. Pagod ito, marumi ang mga damit at halatang galing sa mahabang paglalakad. Ngunit higit sa lahat, mababakas sa mukha nito ang lungkot at galit. Robert, nakita na namin si tatay. Ano? Saan niyo nakita? Sa bukid. Buhay siya. Buhay ang tatay ko. Ano? Paano nangyari yun? Imposibleng mabuhay pa ang tatay mo. Anong sinabi mo? Wala, Natoy. Hindi. May sinabi ka, Robert. Ulitin mo yung sinabi mo. Sabihin mo sa akin kung anong alam mo. Hindi ka naniniwalang buhay siya? Bakit? Natoy. Oo. Nagsisinungaling ako na buhay pa ang tatay ko. Ang totoo niyan, hindi pa namin siya nakikita. Pero may nakapagsabi sa akin na ikaw ang huling nakita nilang magkasunod dun sa gubat. Anong ginawa mo sa tatay ko, ha, Robert? Sabihin mo sa akin ang totoo. Anong ginawa mo sa tatay ko? Ipinagtanggol ko lang ang sarili ko laban sa kanya. Ang tatay mo, isang aswang, Natoy. Hindi ko sinasadya na patayin siya. Nagbago ang ekspresyon ni Natoy. Tila hindi siya nagulat. Ngunit mas lalong sumidhi ang lungkot sa kanyang muka. Aswang ang tatay ko? Patawad, par. Hindi ko gustong nangyari. Paano kung sabihin ko sa'yong di lang si tatay ang aswang sa pamilya namin? Anong ibig mo sabihin? Biglang napansin ni Robert ang pagbabago sa ekspresyon ng kanyang kaibigan. Hindi na lungkot ang nakikita niya, kundi matinding galit. Unti-unting bumaba ang ulo nito habang nagsimula ang kakaibang tunog na parang nababali ang buto. Agad na napalunok si Robert. Nag-umpisang magbago ang anyo ni Natoy. Humaba ang kanyang mga kamay at kuko at naging kulay itim ang kanyang balat. Ang mukha nito ay naging hugis hayop. Naging isang mabangis na nilalang. Ang mga mata ni Natoy biglang tila nag-apoy. Natoy! Pinatay mo ang tatay ko, hayop ka! Pagbabayaran mo ang ginawa mo sa kanya! Bago pa nakagalaw, biglang tumalon ang aswang papalapit sa kanya. Napasigaw si Robert, sabay atras. Robert, anak! Nagmamadaling tumakbo si Aling Nina palabas ng kusina. Ngunit nakita niya ang mabangis na anyo ni Natoy. Napaatras siya sa takot. Hindi makapaniwala sa nakikita. Nay! Magtago ka, dali! Agad na nagtago si Aling Nina sa kanyang silid. Hindi pa rin makapaniwala sa kanyang nakita. Samantala, para mailigtas ang kanyang ina, lumabas ng bahay si Robert. Hinabol naman siya ng aswang. Hindi niya nabitbit ang kanyang balaraw, kaya wala siyang alam na ipanlalaban sa aswang maliban sa suot niyang mutya. Tama na, Natoy! Sinabi ko na! Hindi ko sinasadya! Saka baka siya rin ang pumatay sa tatay ko! Kaya mo siya pinatay kasi ang akala mo siya ang pumatay kay Mang Elias. Bakit ka tumatawa? May nakakatawa ba? Natatawa ako dahil isa kang tanga. Ha? Anong ibig mo sabihin, Natoy? Ako, Robert. Ako ang pumatay sa tatay mo. Ano? Oo, ako. Gabi noon, nagugutom ako. Gutom ako na sobra. At tanging si Mang Elias lamang ang nasa bukid. Kaya hindi na ako nakapagpigil, Robert. Nagbago ko ng aking anyo. Naging halimaw ako. At siya ang aking naging biktima. Hindi. Hayop ka, hindi totoo yan, Natoy. Nagsisinungaling ka lang. Totoo yun, Robert. Hindi mo alam kung gaano kahirap ang tawag ng gutom sa tulad namin. Hindi mo maiintindihan dahil hindi mo pa nararanasan. Pero ako, Robert,
Araw-araw ko nilalabanan ang sarili ko. Pero ng gabing yon, wala na akong magawa. Hayop ka. Bakit mo ginawa yon? Bakit mo pinatay ang tatay ko? Hindi ko ginusto yun. Wala na akong kontrol. Hayop ka, Natoy. Nakiramay ka pa, demonyo ka. Nakibantay ka pa. Yung pala, ikaw ang may kagagawan. Tama na. Wala na silbi at sisihan, Robert. Wala na tayong mababago. Dahil ikaw, pinatay mo rin ang tatay ko. Kaya patas sa tayo. Magkaibigan tayo, Natoy. Hindi dapat ganito nangyayari sa atin. Oo, tama ka. Magkaibigan nga tayo. Pero ano na ngayon? Parehas na tayong halimaw. Magkaiba nga lang ang balat. Nagkakamali ka, Natoy. Hindi ako halimaw. Hindi ako katulad mo. Hindi ka katulad ko. Nagawa mo ngang pumatay. Ano ang pinagkaiba natin? Sabihin mo nga. Dahil tao pa rin ako, Natoy. May puso. Kaya ko pa rin piliin ng tama. Kahit mahirap. Kung ganon, wala na tayong pagpipilian pa. Kung hindi mo ako papatayin, ako ang papatay sa'yo! Kinabahan ng sobra si Robert. Natakot ito dahil alam niyang nasa loob ang kanyang balaraw. Sinikap niyang makabalik sa loob ng bahay pero bigla siyang hinarangan ng kanyang kalaban. Sa isang iglap, sumugod ang aswang. Naitulak siya pabalya sa kanilang bahay. Nawalan siya ng balanse at napasandal sa dingding. Ang mga kuko ni Natoy ay umabot sa kanyang braso. Nag-iwan ng malalim na sugat. Napangiwi si Robert sa sakit. Napalingon siya sa kanyang tabi nang nalaglag ang sungay ng kalabaw sa dingding. Nang makita niyang papasugod naman ang aswang, kinuha niya ito ng mabilis. Kung ito lang ang paraan para ipagtanggol ko sa sarili ko, bahala na! Mabilis niyang naiwasan ang matatalim na kuko ng aswang. Habang hawak ang sungay ng kalabaw, bigla niyang naramdaman ang kakaibang init mula sa mutya. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, ang simpleng sungay na hawak niya ay unti-unting nagbago ng anyo. Nagkahugis ito, parang naging espada. Nagkaroon ng talim at nagningning na parang ginto. Agad na napaatras si Natoy, nasilaw at tila nasaktan sa liwanag. Patawad, Natoy. Patawarin mo ako. Sa muling pagsugod ng kalaban, nagawa ni Robert na itarak sa dibdib ng aswang ang sungay. Isang matinis na sigaw ang kanyang narinig at unti-unting bumagsak si Natoy sa lupa. Ang anyo nito ay bumalik sa pagiging tao. Duguan at hinahabol ang hininga. Robert, magkaibigan tayo. Bakit umabot tayo sa ganito? Patawad, Natoy. Wala akong ibang magagawa eh. Pinilit mo ako eh. Sana sa susunod na buhay natin, magkaibigan pa rin tayo. Pero hindi na ganito. Ipinikit ni Natoy ang kanyang mga mata hanggang sa tuluyan ng tumigil ang kanyang paghinga. Nanatiling nakatayo si Robert, umiiyak. Hawak niya pa rin ang sungay ng kalabaw at duguan. Patawad, Natoy. Patawad. Kaibigan ko. Lumipas ang ilang minuto. Si Natoy naging abo. Napaluhod sa lupa si Robert at tumingin sa langit na para bang humihingi ng tawad sa Diyos na lumikha sa lahat. Lumipas ang mga araw. Walang sino man ang nakaalam sa nangyari kay Natoy. Akala ng mga taga-baryo, naging biktima na rin sila ng mga aswang. Dahil sa takot ng ilang kamag-anak ni Natoy, nagpasya ang mga itong lisanin na ang baryo at lumipat sila sa mas ligtas na lugar. Samantala si Robert ay nagpatuloy sa kanyang buhay. Ngunit hindi na siya tulad ng dati. Mas naging mapagmasid na siya. Mas tahimik
at mas malalim mag-isip. Pinagbuti niya ang pagtatangan ng mutya ng kalabaw na ngayoy itinuturing niyang hindi lamang isang sandata, kundi isang simbolo ng responsibilidad. Ang kanyang misyon ay magsimula ng bagong yugto ng buhay, isang buhay na puno ng kabutihan at balanse sa kalikasan. Sa paglipas ng mga panahon, naging isang mahusay na agriculturist si Robert. Naging masigasig siya sa pagtuturo at pagtulong sa mga maliliit na komunidad para mapaunlad at mabigyang halaga ang pagtatanim at imulat ang mga tao sa halaga ng kalikasan. Hindi man nila alam ang tunay na kwento sa kanyang dedikasyon. Alam ni Robert na ginagawa niya ito alang-alang sa kanyang ama at sa kanyang kaibigan na si Natoy. At kung meron mang naliligaw na mga masasamang nilalang, hindi nagpapabaya si Robert. Agad nitong winawakasan ng anumang uri ng kasamaan gamit ang kanyang mutya, ang mutya ng kalabaw.